Si Jong Jinman ay isang simpleng online seller ng mga agricultural water hose. Gayunpaman, palabas lamang iyon. Dahil ang totoo, mga armas ang ibinebenta niya, at kumikita siya ng milyon-milyong won sa bawat isa. Lubhang mapanganib ang gawaing ito, dahil puro mga mamamatay tao ang kanyang pinakikitunguhan. Isang insidente ang nangyari, at nawala siya sa loob ng 8 taon. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nagbalik, na labis na ikinagulat ng kanyang pamilya. Inakala kasi nila na patay na siya. Pagkatapos ay biglang pumanaw ang kanyang ina, sa hindi malamang dahilan. Gusto sana ni Jinman, na ipa-autopsy ang kanyang ina, upang malaman ang sanhi ng pagkamatay nito. Ngunit mahigpit yung tinutulan ng kuya niya, dahil gusto nitong maging mapayapa ang paglisan ng kanilang ina. Maya-maya, nakiusap ang hipag ni Jinman, na ihatid na muna sa bahay ang pamangkin niyang si Jian, dahil patuloy itong nakakabasag ng mga gamit. Nang makaalis na si Jinman kasama ang pamangkin, isang lalaki ang dumating. Nagpakilala si Songjo bilang kaibigan niya, at hinanap siya. Nang maiuwi na ang pamangkin, nakatanggap si Jinman ng tawag mula sa isang tao, na naghatid ng masamang balita. Agad nagpaalam si Jinman kay Jian, na babalik muna sa funeral home, para puntahan ang kanyang mga magulang. Sinabi niya dito na darating ang kaibigan niya, at binilinan ito na buksan ang pinto. Hiniling din niya kay Jian, na bigyan muna ng isang palaisipan ang kakatok sa pinto, at saka lang pagbuksan, kapag nasagot na nito ang palaisipan ng tama. Nangako naman ang batang si Jian na gagawin iyon, at ito mismo ang gumawa ng palaisipan. Itatanong niya kung ano ang paboritong sports ng mga kabayo. Ang sagot ay table tennis. Pagkatapos ay umalis na si Jinman, at nangakong babalik agad. Pagkaalis ni Jinman, may dumating na isang lalaki, at pilit na binuksan ang pinto. Sumilip si Jian sa peephole at hiniling sa lalaki, na sagutin muna ang kanyang palaisipan, bago niya buksan ang pinto. Ngunit hindi sumagot ang lalaki sa labas, at nagpatuloy lang sa pagbubukas ng pinto. Pumasok ito sa bahay, ngunit biglang may tao na humila dito palabas. Nakarinig si Jian ng mga ingay ng pag-aaway sa labas. Pagkatapos ay pumasok ang isa pang lalaki na si Honda. Ipinakita nito ang tamang sagot na nakasulat sa telepono, saka ito nagpakilala bilang kaibigan ng tiyuhin niya. Nang mapansin ni Honda na may ibang tao na paparating, agad niyang pinapasok si Jian sa silid nito. Pagpasok ni Jian sa kwarto, napansin niya ang brass knuckles sa kamay ng estranghero. Pumasok sa bahay ang lalaking mahaba ang buhok, at may dalang baril. Sa loob ng silid, narinig ni Jian ang mga ingay sa labas. Pagsilip niya sa siwang ng pinto, nakita niya ang kaibigan ni Jinman, na pinapahirapan ng isa pang lalaki. 2 estranghero ang pumasok sa silid, at hinanap sa bawat sulok si Jian. Natuklasan ni Songjo na bukas ang bintana. Nang sumilip siya sa labas, nakita niya ang batang si Jian, na mahigpit na nakakapit sa bakal sa may baba ng bintana. Agad niyang pinuri si Jian sa katapangan nito, gaya ng tiyuhin. Hiniling niya kay Jian, na abutin ang kamay niya para mahila niya ito. Pero nakabitaw si Jian sa pagkakakapit, at maayos na lumapag sa sofa sa ibaba. Mabilis na tumakbo palayo ang bata, ngunit bigla itong nahagip ng isang sasakyan. Nagsilapitan ang mga tao sa paligid, para tingnan ang kalagayan nito. Walang magawang napatingin na lang, ang lalaking may mahabang buhok sa kanyang boss. Isinugod si Jian sa emergency room. Nang hihinang iminulat ni Jian ang kanyang mga mata, at narinig na pumanaw na rin ang kanyang mga magulang. Ang tiyuhin niyang si Jinman ay hindi pa rin makontak. Pagsapit ng gabi, biglang nagising si Jian. Narinig niyang may paparating. Binuksan ng lalaki ang pinto saka pumasok, at naglagay ng silencer sa baril. Pero nang hawiin nito ang kumot, unan lang ang nakita nito sa ilalim. Nakatakas si Jian palabas, at patakbong bumaba ng hagdan, ngunit hinabol siya ng lalaki. Sinubukan niyang buksan ang lahat ng pinto, ngunit ang pinto lang sa morgue ang bumukas. Agad siyang pumasok sa loob. Ipinaalam ng lalaki sa kanyang kasama, na nahanap na niya si Jian. Agad na binuksan ni Jian ang pinto ng storage sa loob ng silid. Pumasok ang lalaki para hanapin siya. Napagtanto naman ni Jian, na ang katawan sa kanyang tabi ay ang kanyang ina. Binuksan ng lalaking mahaba ang buhok, ang bawat pinto ng storage para hanapin si Jian. Mahigpit na niyakap ni Jian ang kanyang ina, upang mapaglabanan ang kanyang takot. Dumating ang kasabwat, ngunit mula sa likuran, tinutukan ito ng baril ng isa pang tao. Nanginig sa takot si Jian, nang marinig ang mga ingay sa labas. Ilang sandali pa, binuksan ni Jinman ang pinto ng storage room, at nakita ang pamangkin, na nakatulog na sa tabi ng kanyang hipag. Agad niyang kinuha si Jian, at tinakpan ang labi ng hipag.
Pagkatapos, ay buhat-buhat na iniuwi niya ang pamangkin, na naulila na sa magulang. Makalipas ang isang buwan, dinala ni Jinman si Jian sa isang bahay, sa isang liblib na lugar para doon na manirahan. Pagpasok sa gate, nadapa si Jian at bumagsak, ngunit hindi man lang siya tinulungan ng tiyuhin. Sinabihan siya nito na hindi niya ito magulang, kaya hindi nito magagawa ang mga ginagawa ng mga magulang niya para sa kanya. Pagkasabi noon, pumasok ng bahay si Jinman at hinayaan si Jian, na bitbitin mag-isa ang mga bagahe papasok ng bahay. Kinagabihan ng makatulog na si Jian, pinagmasdan ni Jinman ang kanyang pamangkin. Naalala niya ang sinabi ng doktor, na si Jian ay may mga senyales ng aphasia, na sinamahan pa ng dissociative amnesia, dahil sa trauma ng pagkawalan ng mga magulang nito. Kailangan nitong magpagamot, para gumaling. Tahimik na lumabas si Jinman, at maraming beses na sinampal ang sarili. Sinisisi niya ang sarili, sa pagkamatay ng mga magulang ni Jian. Dahil sa kanyang speech disorder, palaging inaasar at binubuli si Jian ng kanyang mga kaklase. Babatuhin sana siya ng isang kaklase, ngunit pinigilan ito ni Jongmin. Narinig ni Jian ang sinabi ng isang bully, na ang kanyang ina ay sinaksak ng kanyang ama, dahil may karelasyon itong iba. Pagkatapos gawin ang krimen, ay pinarusahan nito ang sarili. Agad na kumuha si Jian ng upuan, at hinampas ito sa ulo. Pagkatapos ng klase, biglang bumuhos ang ulan. Habang ang lahat ay sinundo ng mga magulang, walang sumundo kay Jian. Naglakad siya sa ulan pauwi. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang tiyuhin niyang si Jinman, sakay ng pickup truck para sunduin siya. Ngunit dahil masama ang loob, tumanggi siyang sumakay sa sasakyan. Sandali siyang sinundan at sinabayan ng tiyuhin, ngunit pagkatapos ay walang awang tinapakan nito ang gas, at iniwan siya. Nagpatuloy ang malamig na pagsasama ng magtiyuhin. Kahit matagal na silang magkasama, hindi nagpakita ng anumang malasakit si Jinman kay Jian. Hinayaan niyang maging independent ang kanyang pamangkin sa lahat ng bagay. Hindi nila kailangang gumamit ng mga salita para makipag-usap sa isa't isa. Gagawa lang ng note si Jian, at ididikit sa pinto ng refrigerator, kapag may gusto itong bilhin. Ididikit din naman doon ni Jinman ang pera, at hindi direktang ibibigay sa kanyang pamangkin. Pinagsabihan si Jinman ng guro, nang pumunta siya sa paaralan ni Jian. Bukod sa hindi ito makapagsalita, nahihirapan din si Jian sa pakikisalamuha sa kanyang mga kaklase. Hindi nababahalang sinabi lang ni Jinman, na naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Ngunit naisip niya, na dapat nilang hayaan si Jian, na malampasan ang mga pinagdadaanan nito, ng mag-isa. Nang araw na iyon, itinulak si Jian papasok sa bodega, ng 3 lalaking kaklase niya. Tinuya pa siya ng isa, pagkatapos ay walang awang isinara ang pinto ng bodega, at nilock yun. Malungkot na umupo si Jian sa bodega. Nang bigla niyang maalala ang brass knuckle sa kamay ng taong nagligtas sa kanya, labis siyang natakot, at malakas na kinatok ang pinto. Hanggang sa wakas, ay nagawa niyang bigkasin ang pangalan ng tiyuhin, para humingi ng tulong. Nang sandaling iyon, nabuksan na ni Jinman ang pinto, at narinig ang panunumbat ng kanyang pamangkin. Umiiyak na kinumpronte siya nito, kung bakit ngayon lang siya dumating, at sinira ang pangako na babalik kaagad. Agad na niyakap ni Jinman ang kaawa-awang pamangkin, at humingi ng tawad. Pag-uwi sa bahay, nag-ihaw si Jinman ng pork belly, para i-celebrate ang paggaling ni Jian sa kanyang speech disorder. Magkatabi nilang pinagsaluhan ang masarap na pagkain. Nagawa pang purihin ni Jian ang masarap na luto ng tiyuhin. Nagkatinginan silang dalawa, nagpalitan ng ngiti, at masayang kumain. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang maliit na bata ay naging dalaga na, at nagtapos na sa pag-aaral sa isang universidad. Isang araw, dinala si Jian sa himpilan ng pulisya. Isang lalaki ang inireklamo siya sa mga pulis, dahil sa pambubugbog niya. Sinuri ng pulisya ang CCTV footage. Nakita nilang sinundan ng lalaki, ang isang babaeng pumasok sa pambabaeng palikuran. Maya-maya, ay tumatakbong lumabas ang babae, na hinabol naman ng lalaki. Huling lumabas si Jian. Pagkatapos, ay na-corner ni Jian ang lalaki at binugbog, dahil sa pangangahas nitong pumasok sa CR ng mga babae. Paulit-ulit na nakiusap si Jian para makauwi na, dahil halata naman na ang lalaki ang mali. Ngunit sinabi ng pulis, na mali din ang manakit ng tao. Ayon sa pulis, magdedemanda ang lalaki, dahil sa pananakit niya dito. Kailangan niyang tawagan ang kanyang guardian, para makipagkasundo. Dahil walang ibang pagpipilian, napilitan si Jian na tawagan ang kanyang uncle Jinman. Ngunit ang taong sumagot sa telepono ay isang pulis, at ipinaalam sa kanya ang nakakagulat na balita. Ang kanyang tiyuhin ay pumanaw na.
Malungkot na sumakay ng taxi si Gian pauwi, at naalala ang mga panahong kasama pa niya ang kanyang tiyuhin. Nang magsimula siyang pumasok sa universidad, nangupahan siya sa isang silid dahil malayo ang bahay nila. Kahit na nakatira siya sa ikalimang palapag, pumunta pa rin doon si Jinman, para lang maglagay ng security bars sa bintana. Ibinili rin siya nito ng aparador na gawa sa bulletproof na bakal, para pagtaguan sakali mang magkaroon ng emergency. Nang makita ni Jinman ang kanyang student ID, bigla itong may naisip. Pagkatapos ay kinuhanan nito ng litrato ang ID card. Inutusan siya nito, na isaulo ang kanyang student ID number at huwag kalimutan, katulad ng kung paano niya tandaan ang kanyang citizen ID number. Napagtanto ni Gian, na ang huling sinabi nito sa kanya, ay ang numero sa kanyang student ID. Nakangiting tinanong si Gian ng taxi driver, tungkol sa tiyuhin niyang si Jinman. Nagpakilala ito bilang matalik na kaibigan ni Jinman, simula pa noong nasa middle school sila. Kinamusta nito ang kalusugan ni Jinman. Nang sabihin niyang kamamatay lang ng tiyuhin niya, agad na pinahinto ng taxi driver ang sasakyan. Pagkatapos ay inihatid siya nito sa ospital, para kunin ang labi ni Jinman. Binigyan pa siya nito ng pera, para makatulong sa gastos sa libing ng kanyang tiyuhin. Pumasok si Gian sa morgue para kilalanin ang katawan ng kanyang tiyuhin. Hanggang kamatayan, dala pa rin ito ang ekspresyong pamilyar na sa kanya, simula pa pagkabata. Inusisa niya ang sugat sa leeg nito. Ipinaliwanag ng pulis, na base sa CCTV footage sa paligid ng bahay, walang ibang bumisita sa bahay ni Jinman. Kaya nahinuhan nila, na si Jinman mismo, ang may kagagawan sa kanyang pagkamatay. Tahimik na lang na naibulong ni Gian, na kahit hanggang sa kamatayan, hindi pa rin niya ganap na maunawaan ang kanyang tiyuhin, tulad ng nabubuhay pa ito. Matapos pirmahan ang mga kinakailangang dokumento para makuha ang labi nito, napansin ni Gian ang isang tattoo sa kamay ni Jinman, na may nakasulat na Murder. Sinimulan niyang kausapin ang isang organizer, para sa mga kakailanganin sa memorial. Nang humingi ang organizer ng portrait ng yumao para sa memorial photo, nagulumihanan si Gian. Agad siyang bumalik sa bahay, para maghanap ng larawan. Isang binata ang dumating, at nagpakilalang Jongmin. Nakilala ito ni Gian. Ito ang pumihil sa nambuli sa kanya sa paaralan, noong mga bata pa sila. Pinapasok niya ito sa bahay. Gamit ang telepono nito, kinuhanan nito ng larawan ng family photo niya. Pagkatapos ay gumamit ito ng software, para ihiwalay ang larawan ni Jinman, at gawing memorial photo. Sinabi ni Jongmin na isa itong computer engineering graduate. Matapos nitong ma-discharge sa army, bumalik ito sa kanilang lugar, at nalaman na naghahanap si Jinman ng isang part-timer. Ipinagmalaki pa nito, na natulungan nito si Jinman, na maayos ang website nito tungkol sa pagbebenta ng agricultural water hose. Ayon dito, ilang araw pa lang itong nagtatrabaho doon, nang pumanaw si Jinman. Si Jongmin ang huling nakausap ng kanyang tiyuhin, at ito rin ang nag-report sa mga pulis. Ibinahagi nito, na ang labi ni Jinman ay natagpuan sa banyo. Nagboluntaryo ito na tumulong sa paglilinis, para mapagtuunan niya ng pansin ang pag-aasikaso sa memorial ng kanyang tiyuhin. Kinalaunan, matatag na pinangunahan ni Gian ang burol ng tiyuhin. Tinulungan siya ng taxi driver na asikasuhin ang mga bisita, dahil hindi niya kilala kung sino ang mga kaibigan ng tiyuhin. Maya-maya, pumasok ang kambal na lalaki, na tila kaduda-duda ang hitsura, at nagbigay galang. Samantala, isang misteryosong lalaki ang nakatayo sa labas. Sinubukan ng taxi driver na kausapin ang kambal, ngunit hindi ito pinansin ng dalawa. Sa bahay habang naglilinis ng banyo, nakita ni Jongmin ang isang makalumang telepono, sa loob ng cabinet. Nagkwentuhan naman ang mga kaibigan ni Jinman. Maraming nalaman si Gian tungkol sa kanyang tiyuhin. Ikinwento rin ng mga ito, ang mga kabutihang ginawa ni Jinman, para matulungan ang mga tao sa paligid nito. Noon lang napagtanto ni Gian, na sa 10 taon niyang nakasama ito, halos wala siyang alam tungkol dito. Pagkatapos, ay sama-sama nilang dinala si Jinman sa crematorium. Habang sakay ng bus para ihatid ang abo ni Jinman sa sementeryo, narinig niya ang pagchichismisan ng mga ito, dahil hindi man lang tumulo ang luha niya sa libing ng kanyang tiyuhin. Dinamayan siya ni Jongmin, para hindi siya gaanong maapektuhan. Pag-uwi sa bahay, pinagmasdan ni Gian ang larawan ng kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang lahat ay pumanaw na, at siya na lamang ang natitira. Naalala niya ang mga bilin at pangaral ng tiyuhin sa kanya, noong magkasama pa silang naninirahan sa iisang bahay. Nagsimula siyang umiyak ng malakas. Naisip niya kung ang tiyuhin ba, ay sobrang pagod at desperado na, at nagpapanggap lang na matatag. Ngayon, siya na lang ang natitira sa mundo, at hindi niya alam kung ano ang gagawin.
Biglang pumasok si Jongmin, at naabutan ang kanyang paghihinagpis, at paglalabas ng emosyon na matagal niyang pinigilan. Inamin ni Jian na hindi siya ayos, at hiniling kay Jongmin na manatili muna para samahan siya. Ipinatong ni Jian ang kanyang ulo sa balikat nito, at nakatulog dahil sa pagkapagod. Nang magising, ipinakita sa kanya ni Jongmin, ang lumang telepono na nakita nito sa banyo. Binuksan ni Jian ang telepono, at nakita ang mensahe ng isang customer. Bumili ito ng item kay Jinman, na nagkakahalaga ng 70 milyong won. Ang balanse sa account ng tiyuhin ay mahigit 18 bilyong won. Hindi makapaniwalang tinanong niya kay Jongmin, kung maaaring kumita ng ganoon kalaking pera, sa pagbebenta lang ng mga kagamitang pang-agrikultura. Hiniling niya kay Jongmin, na ipakita sa kanya ang website, na inayos nito para kay Jinman. Inaccess ni Jongmin ang website, at sinuri nito ang source code. Napunta siya sa page, na may salitang Murder Help. Naalala ni Jian na ang salitang iyon, ay kapareho ng tattoo na nasa kamay ng tiyuhin. Nag-login si Jongmin at nalaman, na sa likod ng security layers, ay isang trading website ng mga armas, na bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon-milyong won. Nang sandaling iyon, may pumasok na mensahe, na nagtatanong kung kailan may hahatid ang item. Sinabi ni Jian na sarado ang tindahan, at hiniling sa customer na ibigay na lang ang account number, para sa refund. Kinumpirma ng customer kung totoong patay na nga si Jinman. Pagkatapos ay nagbanta, na kung totoo nga iyon, dapat na din siyang mamatay. Mabilis na pinatay ni Jongmin ang computer, para hindi magpanik si Jian, at iginiit na i-report nila iyon sa pulis. Ngunit biglang may nag-doorbell. Lumabas si Jian para tingnan iyon, at nakita niya ang isang babaeng maikli ang buhok. Nagpakilala si Minhee, at sinabing hinahanap nito si Jinman. Sinabi ni Jian na wala sa bahay ang kanyang tiyuhin, at pinaalis na ito. Gayunpaman, nagpakilala ang babae na Chinese tutor ni Jinman, at sinabing hindi niya ito makontak. May nakatago itong baril sa bag. Biglang nakatanggap si Jian ng mensahe, na nagsasabing huwag niyang hayaang mapatay ng kahit sino, dahil ito mismo ang papatay sa kanya. Patuloy na nagpumilit si Minhee na makapasok sa loob, para doon hintayin na makabalik si Jinman. Sumagot si Jian, na hindi makakauwi ang tiyuhin ngayon, at pinaalis na ito. Inilabas ni Minhee ang baril habang sinasabi, na palagi siyang ipinagmamalaki ni Jinman, kung gaano siya katalino at kaganda. Napailing si Jian habang sinasabi, na hindi siya kailanman ipinagmalaki ng tiyuhin sa harap ng sinuman. Kinwestiyon pa niya kung talagang kilala nito si Jinman. Napagtanto ni Minhee, na walang epekto kay Jian ang kanyang mga sinasabi, kaya lumabas na siya ng gate at umalis. Mabilis na tinawag ni Jongmin si Jian, para ipakita ang kanyang natuklasan. Ipinaliwanag niya dito, na hindi lahat ay maaaring makabili ng item sa website. Tanging ang may espesyal na code lang, ang maaaring makabili ng mga partikular na item. May 4 na uri ng code. Ang pulang code, ay para sa mga profesional na assassin, na maaaring bumili ng mga armas. Ang lilang code, ay para sa mga espiya, na maaaring bumili ng mga kamera at iba pang kagamitan sa pagsusubaybay. Ang dilaw na code, ay para sa mga taong tagalinis ng mga pinangyarihan ng krimen. Makakabili sila ng disposal solutions at mga materyales, para malinis at maitago ang mga ebidensya. Ang huli ay ang berdeng code. Hindi pwedeng salakayin ng mga taong may pula, lila at dilaw na code, ang mga individual na may berdeng code. Sa halip, kailangan pa nilang isakripisyo ang kanilang buhay, para lang protektahan ang mga may berdeng code. Tanging si Jinman lang ang may berdeng code, bilang operator ng website, at si Jian na pamangkin nito. Nagulat si Jian sa narinig, at hindi makapaniwala. Bigla silang nakarinig ng mga putok ng baril sa labas, kaya tumakbo sila para tingnan iyon. Nakita nila ang isang drone, na may nakakabit na magazine. Patuloy nitong binaril, ang bulletproof na salamin ng bahay. Sinalakay naman ng isa pang drone ang gilid ng bahay. Balak sana ni Jongmin na tumawag ng pulis, ngunit walang signal ang telepono. Agad na hinila ni Jian si Jongmin papunta sa likod ng bahay para tumakas, ngunit tinambangan sila ng isa pang drone. Nag-iwan ito ng maraming bakas sa bulletproof na pinto. Isa pang drone ang lumapag, at naglagay ng mga self-adhesive na bomba sa salamin, at agad na sumabog. Pumasok sina Jian at Jongmin sa loob ng kwarto, para hindi matamaan ng bala, mula sa mga high-tech na drone. Dahan-dahang lumipad ang drone papasok ng silid, habang patuloy na binabaril ang cabinet, kung saan nagtatago si Jongmin. Pagkatapos ay naglunsad ito ng maliit na bomba, para sirain ang pinto ng cabinet. Ginamit naman ni Jian ang kanyang tirador, para tirahin ang drone, dahilan para mayanig ito at bumagsak sa sahig.
Gamit ang upuan, tuluyang winasak ni Gian ang mapaminsalang drone. Agad na dinaluhan ni Gian ang natulala ng si Jongmin. Pagkatapos ay ginamit nila ang natanggal na pinto ng cabinet bilang bulletproof shield at dahan-dahang lumabas. Dumating ang isa pang drone. Muling ginamit ni Gian ang kanyang tirador, ngunit nabigo siyang tamaan iyon. Pagkatapos, ay pinaulanan sila ng mga bala na nagmula sa drone. Samantala, napansin ni Minhee ang mga drones na nagkalat sa paligid, kaya agad niyang inilabas ang pinakamoderno niyang kagamitan. Sa loob ng bahay, napansin ni Gian na tumigil na ang pag-atake ng drone, kaya agad siyang sumilip para alamin ang nangyari. Nakita niya ang isang bomba na nakadikit sa kanilang bulletproof shield. Agad na sumabog ang bomba, at tumilapon sila ni Jongmin. Nang akmang tatapusin na sila ng drone, sakto namang ginamit ni Minhee ang kanyang high-tech na baril, kaya agad na na-disable ang lahat ng drones. Pilit na kinaladkad ni Jongmin ang kanyang mga paa para tumakas. Ngunit bigla siyang hinila ni Minhee, at itinulak pahiga, habang tinututukan ng baril. Agad na iniska ni Minhee ang braso ni Jongmin para alamin ang code nito, ngunit error lang ang lumabas sa screen. Pagkatapos, ay inanjection na niya ito ng pampatulog. Lumabas si Gian dala ang tirador, habang tinatanong si Minhee kung ito ba ang gustong pumatay sa kanya. Bago pa ito makasagot, tinira na niya ito ng bala ng tirador, at nadaplisan sa pisngi. Mabilis siyang dinisarmahan at ibinalibag ni Minhee. Iniskan nito ang kanyang braso, at lumabas ang green code sa screen. Akmang maglalaban sila, nang isang bala ang dumaan sa pagitan nila. Agad na sinipa ni Minhee si Gian, para maiiwas siya sa paparating na bala, at agad silang nagtago. Ang taong bumaril ay ang sniper na si Songjo, na nakaabang sa isang sasakyan, habang pinapakain ng kanyang alalay. Habang nagtatago, saka lang nagpakilala si Minhee, na nandoon ito para protektahan siya. Tinanong siya nito, kung hindi ba siya nagtaka kung bakit siya inutusan ni Jinman, na kapag nasa panganib siya, kailangan niyang isigaw ng 3 beses ang buong pangalan ng tiyuhin. Sa nakalipas na 10 taon, 3 beses pa lang niya iyong ginawa. Ang unang pagkakataon, ay noong nabully siya noong middle school. Ang pangalawa, ay noong may nanghara sa kanya sa universidad, at ang huli, ay noong mag-part-time siya sa convenience store, at dinaya siya ng may-ari sa kanyang sahod. Lingid sa kanyang kaalaman, ay mayroong code na naka-implant sa kanyang braso. Siya at ang tiyuhing si Jinman lang, ang tanging may green code. Ang sinumang nagtataglay ng code, ay may obligasyon na protektahan siya at ang kanyang tiyuhin. Ang babaeng nambuli sa kanya noong middle school, ay biglang lumipat ng paaralan. Nag-drop out naman ang bastos na nangharas sa kanya, at naaksidente naman ang may-ari ng convenience store. Pumunta si Minhee doon, para protektahan siya. Sa kabilang banda, isang grupo ng mersenaryo ang dumating, at naghahanda na sa pag-atake sa bahay ni Gian. Nakaabang pa rin si Songjo sa labas. Nang makita nito na sumilip si Gian sa bintana, muli itong nagpaputok. Naghagis naman ng smoke bomb si Minhee para hindi sila makita ng sniper. Inutusan ni Songjo ang kanyang mga tauhan na tanggalin ang usok. Isang drone ang agad na lumapag, para higupin ang lahat ng usok sa bahay, ngunit agad iyong binaril ni Minhee. Napagtanto ni Songjo, na nasa loob din pala ng bahay si Minhee, at pinoprotektahan si Gian. Binaril niya ito sa braso, dahilan para mabitawan nito ang baril. Maya-maya, nagising na si Jongmin. Binalutan naman ni Minhee ang kanyang sugat. Sa labas, nagsimula nang magsibabaan ang mga mersenaryo mula sa tulay, bilang paghahanda sa paglusob sa bahay. Gusto sanang kunin ni Gian ang nalaglag na baril ni Minhee, ngunit nang subukan niya, isang bala ang tumama dito at naitulak ito sa ilalim ng sofa. Nanginig sa takot si Gian, ngunit pilit niyang inalala ang itinuro sa kanya ni Jinman. Ayon sa tiyuhin, kailangan niyang alamin ang mga blind spots ng sniper. Kinuha ni Gian ang isang piraso ng basag na salamin, at itinali iyon sa walis. Pagkatapos, ay itinapat niya iyon sa may bintana, na agad namang binaril ng sniper. Patuloy niyang itinaas ang walis, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Sa ikatlong pagkakataon, mas itinaas pa niya ang walis. Muling nagpaputok si Songjo, ngunit hindi na niya tinamaan ang walis. Napagtanto ni Gian, na sa bandang itaas ang blind spot ng sniper. Agad na umakyat si Gian sa ref. Nang hindi na makita ni Songjo ang target, inutusan niya ang driver na ilapit ng kaunti ang sasakyan. Mula sa itaas ng ref, tumalon si Gian pababa sa sofa. Isang bala ang dumaan sa kanyang likuran, ngunit ligtas naman siyang nakababa. Sinubukan ni Gian na abutin ang baril sa ilalim, ngunit hindi niya iyon maabot. Nang binaligtad niya ang sofa, nagulat siya nang makita ang isang sniper rifle,
na nakatago sa ilalim nito. Tinanong siya ni Minhee kung nakagamit na siya ng rifle dati. Umupo ito sa malapit, at tinuruan siya kung paano iyon gamitin. Nagpaputok si Jian, at tumama ang bala sa bintana ng sasakyan, kung saan nakasakay si Songjo. Agad tumayo si Minhee, at inalalayan si Jian patayo. Akmang tatapusin na ng isang mersenaryo si Jongmin, buti na lang at nailigtas ito ni Minhee. Kinabahan naman ang mga kasamahan nito sa labas, sa kakayahan ni Minhee. Inutusan ni Minhee ang dalawa na magtago sa secret warehouse. Itinuro nito na sa sahig ng opisina ni Jongmin, ay may pinto papunta sa Merda Health Center. Nangako si Minhee kay Jinman, na puprotektahan niya si Jian hanggang sa huli. Patuloy na nakipaglaban si Minhee sa mga mersenaryo, habang tumatakas ang dalawa. Gamit ang pinto ng bulletproof na cabinet, lumabas ang dalawa para pumunta sa bodega. Agad namang ipinaalam ni Songjo sa mga mersenaryo ang sitwasyon. Pinaputukan niya ang dalawa, kaya napaupo ang mga ito. Muli na sana siyang magpapaputok, nang barilin siya ni Minhee. Ngunit lumihis ang bala, at ang driver ang tinamaan nito. Ligtas namang nakarating sina Jian at Jongmin sa opisina ni Jinman, ngunit umatake na din ang mga mersenaryo. Mabilis na sumunod si Minhee, at sinenyasan si Jian, na bumaba na sa bodega. Pagkatapos ay isinarado niya ang pinto, at nagpaiwan para lumaban ng mag-isa. Binuksan ni Jian ang code box, at sinubukang gamitin ang kaarawan ng tiyuhin bilang passcode, ngunit hindi bumukas ang pinto. Sa kritikal na sandali, biglang naalala ni Jian ang bilin ni Jinman, na kabisaduhin ang kanyang student ID number. Kaya pinindot niya ang mga numerong iyon, at pagkatapos ay biglang gumalaw ang kanilang kinatatayuan. Dinala sila pababa, papunta sa isang lihim na silid, na puno ng iba't ibang uri ng armas. Maya-maya, sinalubong sila ng isang lalaking nakamaskara, habang nakatutok ang baril nito sa kanila. Nagpakilala ito bilang si Brother. Samantala sa itaas, nagsimula ng magdatingan ang mga mersenaryo sa opisina ni Jinman, ngunit ang hindi nila alam, nakaabang na si Minhee sa kanila. Pumasok ang mga mersenaryo, at masusing hinanap ang target, nang biglang namatay ang mga ilaw. Isang mersenaryo ang agad na nadispatcha ni Minhee. Gamit ang night vision scope, nabaril niya ang isa pa. Marahas na gumanti ng putok ang mga mersenaryo, ngunit nagawa ni Minhee na makaiwas. Sa labas, hindi na makontak ni Songjo ang team leader ng mga mersenaryo. Kinuha niya ang natirang pagkain ng driver, habang sinasabihan ito ng rest in peace. Pagkatapos ay parang walang anumang kumain, habang naghihintay ng magandang balita mula sa mga mersenaryo. Taglay ang maliksing galaw, isa-isang napabagsak ni Minhee ang mga mersenaryo. Nang magsawa sa paggamit ng baril, gumamit naman siya ng patalim, para patumbahin ang mga natitira pang mersenaryo, hanggang ang team leader na lamang ang naiwang buhay. Biglang sumulpot si Minhee at inatake ito. Dahil sa maliksi niyang paggalaw, madali niyang naiwasan ang mga bala mula sa baril nito. Pagkatapos, ay malakas siya nitong itinulak. Muling tumayo si Minhee, at inatake ang team leader. Ngunit mariin siya nitong kinagat at itinulak, pagkatapos ay dinaganan. Akmang sasaksakin na siya nito para tapusin, ngunit napigilan niya ito. Mataktikang sinaksak ni Minhee ang team leader, gamit ang patalim niyang may lason. Pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak na ito at namatay. Isinarado ni Minhee ang mga mata ng team leader, para sa mapayapang pag-alis nito. Sa ibaba sa secret warehouse, matapos magpakilala ni Brother kay Jian, naglabas ito ng posas, at hiniling kay Jian na posasan si Jongmin. Pinulot naman ni Jian ang posas at lumapit kay Jongmin. Pagkatapos, ay sinipa niya ito. Mabilis na inatake ni Jian si Brother, at sinakal hanggang sa mawalan ito ng malay. Natuklasan ng dalawa, na ang lahat ng lugar kung saan madalas si Jian, ay may mga surveillance camera, at minomonitor sa sekretong silid na ito. Mula sa bahay, paaralan, hanggang sa mga part-time jobs niya. Maging ang banyo ay may surveillance camera. Galit na sinipa ni Jian si Brother, at tinutukan ng baril. Tinanong niya ito, kung kailan pa ito nagsimulang subaybayan siya, at kung ang tiyuhin ba niya ang nag-utos na gawin ang bagay na iyon. Nakiusap si Brother sa kanya, na bigyan muna si Minhee ng mga bala, dahil paparating na ang marami pang mersenaryo. Dati nang sinabi ni Jinman, na mangyayari ang mga ito. Kailangan nilang agad na pumunta sa taas, para bigyan ng gamot at mas maraming bala si Minhee, para mailigtas ito. Nilibot ni Jongmin ang warehouse, at binuksan ang switch ng ilaw. Nang lumiwanag, nasilaw si Brother. Natatarantang sinabi nito, na kapag matagal itong nalantad sa liwanag, nakakaramdam ito ng matinding sakit, at nakiusap na patayin ang ilaw. Ngunit mariing inutos lang ni Jian, na sagutin nito ang mga katanungan niya.
Pinasuot niya ito ng kapote, para hindi ito masilaw. Nagsimulang magkwento si brother, na nauna pa ito kay Jian, na dumating doon para manirahan. Pero bigla itong nilagyan ni Jongmin ng tela sa bibig, para hindi na ito makapagsabi ng kung ano-ano, at magpaawa lang kay Jian. Pagkatapos ay pinuntahan nito ang mga server, upang suriin ang kalidad ng sistema ng mga ito. Maya-maya, biglang tumayo si brother habang itinuturo si Jongmin, at binalaan si Jian na huwag itong pagkatiwalaan. Pagkatapos ay mabilis itong nagtatakbo. Agad na kinuha ni Jongmin ang baril, at tinulungan si Jian na hanapin ito. Gamit ang isang syringe, sinubukang salakayin ni brother si Jian, ngunit sinipa lang siya nito ng malakas, kaya mabilis siyang tumakas palayo. Nagpatuloy si Jian sa paghabol sa kanya, hanggang sa mahulog ito sa isang butas, na agad namang isinara ni brother pagkatapos. Pinindot din niya ang switch, para patayin ang lahat ng ilaw sa buong lugar. Nagsuot si brother ng salamin, na kayang makakita sa dilim. Binaril niya si Jongmin gamit ang stun gun, at tinalian ang leeg nito. Nakikita ni Jian ang lahat ng nangyayari, dahil mayroon ding monitoring system sa lugar na kinahulugan niya. Itinali ni brother si Jongmin, at nilagyan din ng tela ang bibig. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipag-usap kay Jian, sa pamamagitan ng monitoring screen. Hiniling niya kay Jian, na buksan ang pangalawang drawer. Binuksan ni Jian ang drawer, at nakita ang Murder Help Handover Book. Binasa ni brother ang mga patakaran sa handover book. Ayon sa libro, kapag ang may-ari ng Murder Help na si Jong Jinman ay wala, o kaya ay namatay na, ang pamangkin nitong si Jong Jian, ang magmamana ng buong Murder Help Center. Nangangahulugan iyon, na kailangang pamahalaan ni Jian ang lahat ng mga gawain, tulad na lang ng pamamahala sa accounting at human resources. Matapos basahin ang 10 panuntunan sa pagte-takeover ng Murder Help Center, tinanong ni brother si Jian kung pumapayag ito. Hiniling niyang isulat nito ang desisyon sa papel. Mabilis na isinulat ni Jian sa papel ang kanyang pagsang-ayon, at tinanong si brother kung totoo bang susunod ito sa lahat ng mga utos niya. Nang tumango si brother, agad niya itong inutusan, na pakawalan siya. Pinindot nito ang switch para magbukas ang lagusan, at nakalabas si Jian. Isiniwalat ni brother kay Jian, na matagal nang alam ni Jinman na mamamatay ito, at manganganib ang Murder Help Center. Kaya naman, inayos na nito ang lahat. Biglang kinuha ni Jian ang baril sa bulsa ni brother, at inutos na pakawalan si Jongmin. Tumanggi si brother, at sinabing namatay ang amo nitong si Jinman dahil kay Jongmin. Ngunit napilitan din itong sumunod, at pinakawalan ang binata. Agad na sinuntok ni Jongmin si brother, ngunit maagap itong pinigilan ni Jian, at tinutukan ng baril. Tinanong ni Jongmin, kung naniniwala ba si Jian sa mga pinagsasabi ni brother. Sinamantala naman ni brother ang pagkakataon, at ikinade na ang leeg ni Jongmin. Kinumbinsi ni Jongmin si Jian, na pagkatiwalaan siya nito. Ipinaalala niya dito, kung paanong muntik na silang mamatay kanina, at ang pagtulong niya sa libing ng tiyuhin nito. Kaya naman imposibleng siya ang may kagagawan sa pagkamatay ni Jinman. Itinuro niya si brother, na matagal nang nakatira sa basement, at naglagay pa ng camera, para lang subaybayan siya kahit naliligo. Kaagad na tumanggi si brother at mariing sinabi, na hindi nagpakamatay ang boss nitong si Jinman. Sinabi nito na matapos puntahan ni Jongmin ang kanyang tiyuhin, ay namatay si Jinman. Kiniling nito kay Jian, na buksan ang video file 0404, para malaman ang lahat. Agad na lumapit si Jian sa computer, at hinanap ang video file. Pinigilan siya ni Jongmin sa pag-click ng file, at sinabing kapag pinindot niya iyon, madidisable ang lahat ng pinto, at makakapasok ang mga assassin sa labas. Patuloy na hinimok ni brother si Jian, na buksan na ang file. Biglang ipinagtapat ni Jongmin, na noong ikinulong siya ng mga bully sa bodega ng paaralan, ito ang nagturo kay Jinman para mailigtas siya. Nagulat si Jian sa nalaman, kaya hindi niya itinuloy ang pagbubukas ng file. Tiningnan niya ang surveillance camera, at nakita si Minhee na mag-isang nakikipaglaban sa mga mersenaryo sa labas. Inutusan niya si brother na umakyat, para bigyan si Minhee ng mga baril at gamot. Mabilis na isinuot ni brother ang backpack nito, at iniwan ang salamin para kay Jian bilang regalo. Bago umalis, mariing ipinagbili nito kay Jian, na kahit anong mangyari, hindi siya dapat lumabas ng center. Pagkatapos, ay isinuot na nito ang maskara at umakyat sa itaas. Pinuntahan ni brother si Minhee, ngunit tinutukan siya nito ng baril. Agad niya itong tinawag na ate, at tinanggal ang maskara. Nakilala agad siya ni Minhee, at nagulat dahil lumaki na siya, simula nang huli silang magkita. Samantala sa ibaba, itinayo ni Jian si Jongmin, ngunit agad siya nitong niyakap ng mahigpit, at nagpasalamat dahil pinili niya itong pagkatiwalaan.
Pagkatapos ay pabulong na ipinagtapat nito, na ito pala mismo ang nagkulong sa kanya sa bodega, noong mga bata pa sila. Tinurukan nito si Jian ng gamot sa leeg, dahilan para manghina siya. Umupo si Jongmin sa harap ng computer para kontrolin ang Murder Health Center. Tiningnan ni Jian si Jongmin mula sa salamin ni brother, at nakita niyang may suot itong recording pen. Tinanong ni Jian kung sino siyang talaga. Tinawagan ni Jongmin ang pinuno na siyang may pakana ng lahat ng kaguluhan. Iniulat niya dito na nakapasok na siya sa Murder Health Center, at hawak na rin niya si Jian. Sinabi niya na may lilipat niya sa pinuno ang pamamahala sa Murder Health sa loob ng 3 araw. Inutusan ng pinuno si Jongmin na patayin si Jian. Agad namang itinutok ni Jongmin ang baril kay Jian. Tinanong siya ni Jian kung siya ba ang may pakana sa pagkakakulong nito sa bodega noong mga bata pa sila. Isiniwalat niya kay Jian ang buong kwento. Gusto niyang malaman kung talaga bang pipi si Jian o nagpapanggap lang, kaya naman hinimok niya ang 3 kaklase na ikulong si Jian, at tingnan kung makakapagsalita ito kapag naharap sa nakakatakot na sitwasyon. Ipinagmalaki pa niya na dapat magpasalamat si Jian sa kanya, dahil muli itong nakapagsalita dahil sa ginawa niya. Pagkatapos, ay sinabi niya dito kung bakit nangyayari ang kaguluhang ito. May isang organisasyon na tinatawag na Babylon. Nang matapos ang kanyang military training, sinabi niya sa kaibigan, ang tungkol sa nahack niyang trading website ng mga armas, ngunit hindi ito naniwala sa kanya. Sinabihan pa siya nito na baka makulong sila, kapag nasangkot sila sa ilegal na website na iyon. Ngunit talagang interesado siya sa naturang website. Nang makarating sa kanilang apartment, napansin nila ang isang lalaki na masama ang tingin sa kanila. Pagpasok nila sa kanilang unit, nakita nila ang isa pang lalaki, na kamukhang-kamukha ng lalaki sa ibaba. Tinanong ng pinuno si Jongmin kung siya ba ang nanghack sa Murder Health. Pagkatapos ay binugbog sila ng tauhan nito. Si Mr. Lee ay ang pinuno ng organisasyong Babylon. Binigyan sila nito ng oras para i-hack ang Murder Health. Labis na nataranta ang kaibigan, ngunit nanatiling kalmado si Jongmin, at seryosong nagtrabaho. Sa huli, si Jongmin ang nakahanap ng totoong IP address ng website. Agad na dinaspat siya ng tauhan, ang kanyang kaibigan. Nang makita iyon ni Jongmin, hindi siya nagpakita ng takot, sa halip ay tinanong pa niya ang pinuno, kung lilinisin ba nila ang kalat sa bahay niya. Ipinakita ni Mr. Lee ang larawan ni Jinman at Jian. Pagkatapos, ay binigyan nito ng misyon si Jongmin. Hindi nagtagal, nagpaskil si Jinman ng flyer, dahil naghahanap ito ng part-timer sa warehouse nito. Dumating si Jongmin, at nagpakilala bilang kaklase ni Jian noong elementarya. Agad siyang tinanggap ni Jinman upang magtrabaho sa warehouse, kahit nalalampa-lampa siya. Palihim siyang naglagay ng camera sa mesa ni Jinman, at kinuhanan din ng video ang bawat sulok ng tindahan. Ngunit wala siyang makitang kahina-hinala. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa pinuno, at ipinaalala sa kanya, na isang araw na lang ang natitira para mahanap niya ang Murder Health Center. Nagkunwari siyang masakit ang tiyan, at nagpaalam kay Jinman na pupunta sa banyo. Hawak ang memory card sa kanyang kamay, pumasok siya sa bahay ni Jinman at sinubukang hanapin ang lokasyon ng mga storage device ng Murder Health. Biglang umalingaw ang boses ni Jinman. Nagpalingalinga si Jongmin at nakita ang isang speaker sa kisame. Pumasok si Jinman at sinabing nagpalagay ito ng speaker, para madali nitong makausap si Jian mula sa warehouse, noong kasama pa nito ang pamangkin. Kiniling ni Jinman kay Jongmin na ayusin ang kanyang computer. Labis namang natuwa si Jongmin nang marinig iyon. Habang sinusuri ang computer, sinabi niya kay Jinman, na malapit sila noon ni Jian. Naghihinalang sinabi ni Jinman, na masungit ang kanyang pamangkin at wala itong mga kaibigan. Medyo napahiya naman si Jongmin. Maya-maya, umalis si Jinman para maipagpatuloy na niya ang pag-aayos ng computer. Lingid sa kanyang kaalaman, mayroon palang hidden camera sa kanyang likuran. Ipinagpatuloy ni Jongmin ang kanyang misyon. Ininsert niya ang memory card sa computer, para kopyahin ang lahat ng data. Sa basement, napapanood ni brother ang lahat ng mga ginagawa ni Jongmin. Pagka-uwi sa bahay, nakatanggap si Jongmin ng mensahe mula sa pinuno. Tinanong nito kung nahack na ba niya ang Murder Health. Sakto naman na nakatanggap siya ng notification sa kanyang computer. Nang mga sandaling iyon, nag-login si Jinman sa Murder Health Shopping Center. Kaya naman nagkaroon na ng access si Jongmin sa shopping mall ng Murder Health, at labis siyang na-excite. Napansin niya na may nagbukas ng pinto, kaya agad siyang nag-type ng command at may kung anong ininstall dito. Pumasok ang tauhan ng pinuno na may hawak na baril, at agad siyang tinutukan para tapusin. Agad niyang sinabi dito, na kung papatayin siya nito, masasayang ang lahat.
Agad na tinawagan ng tauhan si Mr. Lee at ipinakausap sa kanya. Sinabi ni Jongmin na kapag namatay siya, magre-restart ang Murder Help dahil na-setup na niya iyon, para siya lang ang maka-access. Ngunit inutos pa rin ng pinuno sa tauhan na patayin si Jongmin. Agad na nakiusap si Jongmin, at kinumbinsi ang pinuno na magaling siya, at mayroon siyang magandang plano para pabagsakin si Jinman at makuha ang Murder Help. Sa kasalukuyan, binuksan ni Jongmin ang folder 0404 para panoorin ang video. Makikita doon na nakabitin siya sa loob ng bahay ni Jinman. Pagkatapos, ay pumasok si Jinman sa banyo, ngunit biglang namatay ang kamera. Ipinakita naman ni Jongmin kay Jian ang isang memory card. Makikita doon kung paano niya nagawang utusan si Jinman, na tapusin ang sarili nitong buhay. Ipinasok niya ang memory card sa computer para ipakita kay Jian ang video. Makikita doon na pinakikinggan ni Jinman ang isang recording, kung saan sumisigaw si Jian at humihingi ng tulong. Nagbabala si Jongmin, na kapag pinatay siya ni Jinman, agad na papatayin ng Babylon si Jian. Kapag pinalaya siya nito, magiging ligtas si Jian. Patuloy na pinakinggan ni Jinman ang mga sigaw ng kanyang pamangkin. Sinabi niya kay Jongmin na susundin na niya ang sinabi nito, ngunit kailangang tuparin nila ang pangakong palalayain si Jian. Tinawagan ni Jinman ang kanyang kaibigang si Pasin, para sabihin ang huli niyang habilin, saka pumasok sa banyo. Ngunit bigla siyang bumalik at mariing sinabi kay Jongmin, na sabihin ito sa Babylon na tuparin ang kanilang pangako. Pagkatapos ay pinutol nito ang tali. Agad na pumasok si Jinman sa banyo at isinara ang pinto. Nang makawala si Jongmin sa pagkakatali, dahan-dahan siyang pumunta sa banyo. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang nakahandusay si Jinman sa bathtub, at wala ng buhay. Napaluha si Jian nang makita ang huling imahe ng kanyang tiyuhin, habang tuwang-tuwa naman si Jongmin. Nagtaka si Jian dahil hindi naman niya sinabi kailanman, ang mga sinabi niya sa recording. Umamin si Jongmin na gumamit siya ng deepfake technology, para magaya ang boses ni Jian. Kiniling niya sa may-ari ng convenience store kung saan nagtatrabaho si Jian, na tulungan siyang mai-record ang boses nito. Ipinakita niya dito kung paano niya iyon ginawa. Tinuyapan niya si Jinman dahil akala niya ay napakatalino nito, ngunit napaniwala agad ito sa isang simpleng panlilinlang, at mabilis na tinapos ang sariling buhay. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali ang lahat. Pinuri niya ang sarili dahil sa kanyang galing, kaya pinili siya ng Babylon. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumawa ng malakas si Jian. Tinuya niya si Jongmin, na isa lamang itong hamak na tauhan na nagpapanggap na magaling. Sinabihan niya ito na huwag nang umasang makakalabas pa ito ng buhay. Dahil patay na ang kanyang tiyuhin, siya na lamang ang nag-iisang may green code. Siguradong maraming magpoprotekta kay Jian, samantalang ang ipinagmamalaki ni Jongmin na Babylon, ay walang pakialam sa kanya. Hindi man lang siya iniwasan ng mga killer drones kanina, dahil isa lang siyang bagay na madaling idispatcha matapos mapakinabangan. Napikon si Jongmin at sinigawan si Jian, ngunit patuloy lang siya nitong ininsulto. Hinila niya ang buhok nito at tinutukan ng baril sa ulo. Sinipa ni Jian ang binti ni Jongmin, at inipit ang leeg nito gamit ang kanyang mga paa. Pinatumba ni Jian si Jongmin at natanggalan ito ng ngipin. Sinipa niya ito at itinulak ng malakas ang upuan papunta dito. Tumalon si Jian pababa at sinubukang buksan ang arsenal para kumuha ng baril, ngunit sunod-sunod na pinaputukan siya ni Jongmin. Agad na nagtago si Jian, ngunit sinundan siya ni Jongmin. Kumuha si Jian ng lubid at bote ng kemikal para gumawa ng bitag. Tinawag ni Jongmin si Jian, at sinabihang sumuko na. Sinabi din niyang hindi mabuting tao ang tiyuhin nitong si Jinman, at malamang ay marami nang napatay na tao. Sa mundong ginagalawan nila, walang mabuti o masamang tao, kundi tanging malalakas at mahihina lamang. Si Jinman ay namatay dahil sa kanyang bitag. Ibig sabihin mas malakas siya kaysa dito. Pagkasabi niyon, bigla siyang nadulas at nasabit sa isang lubid. Pagkatapos ay ibinitin siya ng patiwarik ni Jian. Agad siya nitong pinalo sa ulo. Natatakot na nagmakaawa siya kay Jian para patawarin ito, ngunit sinipa lang siya nito na parang bola. Habang ginagamot ni Minhee ang kanyang sugat, sinabihan niya si brother na hindi niya dapat iniwan si Jian. Ngunit sinabi lang ni brother na hindi mahina si Jian. Binilinan ni Jinman ang pamangkin, na humanap ng paraan kung paano makakaligtas. Gumamit ng maso si brother para wasakin ang isang pader, at nadiskubre nila ang mga baril na nakatago sa loob niyon. Sa labas, isang robot ang inihanda ng mga mersenaryo, para salakayin ang bahay. Tumalon pababa ang robot mula sa tulay, pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta sa bahay. Isa pang grupo ng mga mersenaryo ang ipinadala, para sumugod sa bahay.
Agad na pinindot ni brother ang buton para ibaba ang lahat ng rolling door sa bahay, ngunit nakapasok na ang robot sa loob. Sinubukan ni Minhee na barilin ang robot, ngunit mabilis itong nakaiwas. Nagsimula na ring umatake ang mga mersenaryo sa labas. Inutusan ni brother si Minhee na umatras papasok, at isinara ang isa pang rolling door. Tumalon ang robot para sundan sila, ngunit pinaputukan ito ni Minhee at napaatras ito. Agad na humarang ang robot sa rolling door para makapasok ang mga mersenaryo. Nang makapasok na ang lahat sa loob, tuluyan nang sumara ang pinto. Sa ibaba, nagsimulang basahin ni Jian ang handover book ng Murder Help. Binigyan siya ng tiyuhing si Jinman ng dalawang pagpipilian. Una, ay kung gusto niyang takasan ang lahat ng ito, maaari niyang gamitin ang pinto sa likod ng Murder Help Center para makaalis. Makikita niya doon ang bago niyang pagkakakilanlan, at sapat na pera para makapagsimulang muli ng bagong buhay. Nandoon din ang numero ng taong tutulong sa kanya para sa panibagong simula. Pangalawa, kung nais naman niyang sumama sa mga taong lumalaban para protektahan siya, kailangan niyang basahin ang susunod na pahina at sundin ang mga tagubilin. Sa huli, humingi ng tawad si Jinman sa pamangkin, dahil sa paglalagay nito sa kanya sa ganitong sitwasyon. Nakatayo na ngayon si Jian sa harap ng lagusan, ngunit labis siyang nalilito. Sa itaas, nagsimula ng mag-drill ng maliit na butas sa pader ang robot. Nagsuot naman ng gas mask ang mga mersenaryo. Nagsuot din ng gas mask sina Minhee at brother, dahil sa nakaambang panganib. Ipinasok ng robot ang nozzle upang magbuga ng gas sa loob, ngunit bigla itong nahila pataas at bigla ding ibinagsak kasama ng pagbukas ng rolling door. Mula sa loob, inihagis ni Minhee ang isang light bomb. Tumalon palabas si Minhee. Gamit ang kanyang mga binti, kinapitan niya ang isang mersenaryo. Pagkatapos, ay paikot na pinagbabaril niya ang iba pa. Nagkubli si Minhee sa likod ng sofa para makaiwas sa mga bala mula sa natitirang mga mersenaryo. Muli niyang kinargahan ng bala ang kanyang baril, at nagsimulang umatake. Tinalon niya ang isang mersenaryo at pinabagsak ito, saka tuloy-tuloy na pinabagsak ang ilan pa. Sa likod ng bulletproof na salamin, tinawag ni na brother at Jian si Minhee para umatras at magkubli doon. Nagpaputok din si brother para tulungan si Minhee na makabalik sa loob. Tumayo ang isang mersenaryo at naghanda para gumanti, ngunit kumuha si Jian ng 2 granada. Hinila ni Minhee ang pin ng mga granada, para maihagis ito ni Jian papunta sa grupo ng mga mersenaryo. Sumabog ang 2 granada, na ikinagulat ni Sungjo na nagmamatsyag sa labas. Wala na ring matanggap na signal ang control team mula sa robot. Sa loob ng bahay, pumasok ang 3 sa isang lagusan papunta sa banyo, at agad na binendahan ang sugat ni Minhee. Biglang dumating ang leader ng mga mersenaryo at binaril si Minhee. Hinila nito ang buhok ni Jian at kinaladkad siya palabas. Tumakbo si brother upang pigilan ito, ngunit malakas siyang sinipa nito. Sinubukan ni Jian na lumaban, ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng matangkad na lalaki. Muli siya nitong inihagis, pagkatapos ay tumingin ito sa salamin. Nakita nito ang nasunog nitong mukha. Ini-report niya kay Sungjo na nahuli na niya si Jian, at sinabing siya na lang ang natitira mula sa buong grupo ng mga mersenaryo. Inutos ni Sungjo na kailangan nilang buhay na mahuli si Jian. Ngunit gusto niyang makaganti, at lagyan ng pilat ang mukha ni Jian. Gamit ang isang patalim, hihiwain na sana niya ang mukha ni Jian, ngunit bago pa niya iyon magawa, may sumaksak sa kanya mula sa likuran. Iyon ay si Pa Sin, ang kaibigan ni Jinman, at ang nagturo kay Jian ng martial arts. Agad na niyakap ni Jian ang kanyang master. Ngunit sinabihan siya ni Pa Sin na kailangan na nilang umalis, dahil parating na si Bale, ang taong pumatay sa kanyang mga magulang. Sa control room sa headquarters ng Babylon, inutusan ni Bale ang kambal na sumabak na rin sa labanan. Ang kasaysayan ng matinding animosidad sa pagitan ni Jinman at Bale, ay nagsimula 14 na taon na ang nakalilipas. Si Jinman ay ang kapitan ng isang propesyonal na grupo ng mga mersenaryo. Ang kanilang misyon ay ligtas na maihatid pabalik sa Korea, ang isang negosyanteng dayuhan. Nang panahong iyon, iniligtas ni Bale sina Sungjo at Sungwon mula sa mga rebelde. Si Bale ay kilalang isang malupit at marahas na tao. Ang baguhang mersenaryo na si Sungwon ay bumalik sa loob ng gusali para hanapin si Bale. Sa loob, natuklasan niyang maraming sibilyan ang pinaslang. Nasaksihan din niya ng barilin ni Bale ang inosenteng mag-asawang sibilyan. Nang dumating si Sungjo, agad na ini-report ni Sungwon ang lahat ng kanyang nasaksihan. Ngunit para pagtakpan ang katotohanan at burahin ang mga ebidensya, agad na binaril ni Sungjo ang kanyang kasamahang si Sungwon. Nang dumating ang kapitan na si Jinman, pinalabas ni Sungjo na biglang sumugod si Sungwon para iligtas ang mga sibilyan, ngunit nabaril ito ng mga rebelde.
Agad na nilapitan ni Jinman si Sungwon, at marahang isinara ang mga mata ng kasamahan. Sa kanyang likuran, isang batang lalaki ang may hawak na baril. Walang pag-aalinlangang binaril ni Bale ang bata. Pagkatapos ay malamig na sinabi nito kay Jinman, na walang pwedeng maging saksi. Inireport ni Jinman sa kanilang leader na si Mr. Lee, na ang balang tumama kay Sungwon ay hindi nagmula sa mga rebelde. Agad na pinawi ni Mr. Lee ang hinala ni Jinman kay Bale. Pinuri pa nito ang pagkakatulad nila ni Bale bilang mahusay na mandirigma. Naniniwala si Mr. Lee, na tanging si Jinman lang ang may kakayahan, na makapag-control kay Bale. Nakiusap ito sa kanya, na magbigay ng positibong testimonya sa korte. Bagamat labis ang galit at pagkadismaya ni Jinman, napilitan siyang pumayag. Ngunit nagbigay siya ng isang kondisyon, na simula ngayon, ay hindi na nito isasama si Bale sa alinmang misyon na siya ang mamumuno. Pagkatapos ay humarap si Bale sa korte, sa ilalim ng banyagang pamahalaan. Tinanong ng abogado si Sungjo tungkol sa pagpatay ng mga mersenaryo sa mga sibilyan. Itinanggi iyon ni Sungjo, at pinalabas na ang mga rebelde ang may kagagawa ng lahat ng nangyari. Ipinatawag din ng abogado ang kapitan ng grupo na si Jinman, para tumstigo. Tinanong siya ng abogado, kung nakita niya mismo ang akusado na si Bale, na pumatay ng mga sibilyan. Mariing tumingin si Jinman kay Bale. Nang sandaling iyon, pinili niyang sundin ang kagustuhan ni Mr. Lee, at sumagot siya na hindi niya nakita. Pagkatapos nito, idineklara ng korte na inosente si Bale, dahil sa kakulangan ng ebidensya. Labis na natuwa si Sungjo para sa kasamahan, habang si Bale naman ay hindi kakikitaan ng anumang pagsisisi, bagkus ay tila nagmamalaki pa ito. Kinalaunan, nagdesisyon pa rin si Mr. Lee, na isama si Bale sa susunod na misyon ni Jinman, para hulihin ang pinakamalaking supplier ng droga mula sa Laos. Kapag nabigo si Jinman sa misyong ito, malaki ang magiging pagkalugi ng kanilang kumpanya. Inutos ng mga nakatataas, na isama si Bale sa operasyon. Tiniyak ni Mr. Lee na sa pagkakataong iyon, wala nang sibilyan na madadamay, at iyon na ang pinakahuling misyon na makakasama niya si Bale. Ipinakita ni Mr. Lee ang larawan ng isang lalaki na nagngangalang Tao. Iniutos nito kay Jinman na hulihin si Tao, bago siya maunahan ni Bale na mapatay ang lalaki. Bago simulan ang misyon, hinarap ni Jinman si Bale at mariing binalaan, na sa pagkakataong ito, hindi na nito pwedeng ulitin ang ginawa nito, tulad sa huli nilang misyon. Ipinagbilin din ni Jinman na siya mismo ang huhuli kay Tao, at kapag may nakita silang lokal, isusuko ang mga iyon sa pulisya. Makikita ang pagtutol sa mukha ni Bale, ngunit sa huli ay napilitan siyang sumang-ayon. Pagdating sa Laos, pumasok ang mga mersenaryo sa gusaling pinagtataguan ni Tao. Natagpuan ng kambal ang dalawang lalaking walang armas. Sinabi nila kay Bale na isuko ang mga ito sa pulisya, ayon sa utos ng kapitan nilang si Jinman. Binigyan ni Bale ng patalim ang isa sa mga lokal at inudyukan itong lumaban, pagkatapos ay walang awa niya itong pinatay. Pinaslang naman ng isa sa kambal ang isa pang lalaki, nang subukan din itong lumaban. Samantala, hinabol naman nina Jinman at Pasin si Tao. Nang pumasok si Tao sa silid nito, naabutan siya ni Pasin at agad na inaresto. Nakita nila sa kama, ang isang bungkus ng pera. Agad nilang ipinaalam sa kabilang grupo, na nahuli na nila si Tao, at natuwa ang mga ito. Habang nag-iinspeksyon, napansin ni Sungjo ang isang nakakandadong silid. Nang silipin niya iyon, nakita niya sa loob ang 4 na babae. Nang sumilip din si Bale, isang babae ang lumapit at nagmakaawa na iligtas sila. Sinabihan niya ang mga babae na manatili sa kinalalagyan, pagkatapos ay walang awang hinagisan niya ang mga ito ng granada. Narinig ni Jinman at Pasin ang pagsabog, at agad nilang pinuntahan ang mga kasamahan. Pagsilip ni Jinman, nakita niyang patay na ang 4 na babae. Ipinaliwanag ni Sungjo na patay na ang mga babae nang makita nila. Agad na kinompronte ni Jinman si Bale at tinanong, kung siya ang may gawa niyon. Naging alerto ang dalawang panig. Kinamo ni Bale si Jinman na iputok ang baril, ngunit namagitan si Sungjo, at inutusan ang lahat na ibaba ang kanilang mga armas. Sumunod si Jinman at inutusan ang mga kasamahan, na pasabugan na ang buong gusali, para makabalik na sila sa kanilang kampo. Sinimulan nila ang paglalagay ng time bomb sa paligid ng gusali. Bumalik si Jinman sa silid na ginamit ni Tao, at napansin niyang may nagtatago sa loob ng aparador. Isang babae ang biglang lumabas at inatake siya. Iyon ay si Minhee. Ipinasuot ni Jinman kay Minhee ang kanyang coat, at palihim itong iniligtas. Nang pabalik na sila sa kampo, inutusan niya sina Pasin at Jungchul na mauna nang umalis. Ibinili niya sa mga ito na bantayan si Bale, at nagpaiwan siya. Muling pumasok si Jinman sa gusali, at inalalayan si Minhee na lumabas, bago pa sumabog ang mga bomba.
Ngunit biglang lumitaw si Bale, at hinarang sila. Agad na nagpaputok si Jinman, at hinila si Minhee palayo. Tumalon pababa si Bale para harangin sila, at binaril si Jinman. Nakaiwas naman si Jinman, at inutusan si Minhee na tumakbo palabas at tumakas na. Sinabi ni Bale kay Jinman, na naging mersenaryo siya dahil gusto niyang pumapatay ng mga tao. Bukod doon, binabayaran pa siya ng malaki sa bawat pagpatay niya. Hindi siya nito mapipilit na sumunod sa mga patakaran na protektahan ang mga sibilyan, dahil binabayaran sila para pumatay. Pinayuhan niya ito, na itigil na ang pagpapanggap na isang matuwid na tao, dahil nakakasuya lang iyon. Nagsimula silang maglaban, gamit ang kanilang mga patalim. Matapos ang matinding sagupaan, natumba si Jinman. Akmang tatapusin na ni Bale si Jinman, ngunit biglang may bumaril sa kanya sa mata. Iyon ay si Minhee, na natulala sa kanyang nagawa. Paulit-ulit namang sinaksak ni Jinman si Bale. Bago tuluyang malagutan ng hininga, nagbanta si Bale. Kapag hindi niya ito napatay ngayon, papatayin nito ang buo niyang pamilya, at lahat ng taong konektado sa kanya, at pagkatapos ay papatayin siya sa huli. Agad na pinulot ni Jinman ang baril, at tinangka niyang barilin si Bale, ngunit wala na iyong bala. Pagkatapos ay sumabog na ang mga bomba. Sa kabutihang palad, ay ligtas na nakalabas sina Jinman at Minhee. Pagbalik sa kanilang bansa, inimbestigahan si Jinman. Pinalabas niya na nakipaglaban sila ni Bale sa mga natirang rebelde sa gusali. Nang sumabog ang bomba, malapit lang siya sa pintuan, kaya maswerte siyang nakaligtas. Wala na rin siyang oras para hanapin pa ang labi ni Bale. Pagkatapos ng investigasyon, isinuko ni Jinman ang kanyang baril kay Mr. Lee at nagpaalam na magpapahinga muna. May tinawagan ang pinuno para matyagan si Jinman. Habang naghihintay sa terminal, napansin ni Jinman na may sumusunod sa kanya. Nang dumating ang kaibigang si Honda para sunduin siya, mabilis niya itong sinenyasan na huwag lumapit. Dahil nahinuha agad ni Honda ang sitwasyon, palihim na lang nitong iniwan ang susi ng sasakyan at umalis. Agad na tinawagan ni Jinman ang kanyang kapatid. Nagulat ito at galit na tinanong, kung nasaan siya, at kung bakit nawala siya ng 8 taon. Sa kabila ng malamig na pagtanggap, bumalik si Jinman sa kanilang tahanan para muling makapiling ang kanyang pamilya, at makilala ang pamangkin niyang si Jian. Samantala, habang nag-eensayo si Sungjo ng pagbaril sa gilid ng isang bangin, napansin niya ang isang taong papalapit. Laking gulat niya nang makita si Bale. Buhay ito, ngunit bulag na ang isang mata. Samantala, hiniling ni Jinman sa mga kaibigan, na ipadala ang kanyang package mula sa Laos papuntang Korea. Nang matanggap ni Honda ang package, laking gulat niya nang makita ang isang babae sa loob. Agad na ipinakita ni Minhee ang telepono at ipinabasa ang mensahe ni Jinman para sa kanya. Hiniling ni Jinman kay Honda, na hayaang manatili si Minhee sa kanya pansamantala. Para ipagdiwang ang kanyang pagbabalik, nagpakuha ng larawan ng buong pamilya ni Jinman. Hindi nagtagal, isinugod sa ospital ang kanyang ina, dahil biglang lumala ang karamdaman nito. Ibinili nito sa kanya, na maging mabait siya sa kanyang kapatid at hipag, at alagaan din si Jian. Sinabihan din siya ng ina, na masaya ito na makita siyang muli bago ito mawala. Kinagabihan, isang lalaki ang naghatid ng package sa tindahan ni Honda. Agad iyong kinuha ni Honda at dinala sa loob ng bahay. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang lihim na silid. Habang binubuksan ang kahon, napansin niya sa kamera ang isang taong palakad-lakad sa harap ng kanyang tindahan. Agad siyang kumuha ng baril at lumabas. Samantala, nakita ni Minhee ang mga parte ng baril sa lamesa, at hindi niya maitago ang kanyang pagkasabik. Nang lumabas si Honda, laking gulat niya nang makitang si Jinman pala ang dumating sa tindahan niya. Masaya silang nagyakap, dahil sa muli nilang pagkikita. Nang makita ni Minhee si Jinman, agad siya nitong niyakap ng mahigpit, at sinabing labis siya nitong namiss. Nagulat si Honda nang makita ang 2 baril sa mesa, na maayos nang naka-assemble. Habang nag-uusap, tiniyak ni Honda kay Jinman na patay na si Bale, dahil imposible nang may mabuhay pa sa ganoong klase ng pagsabog. Iminungkahi rin ni Honda na magbukas sila ng online shopping mall, dahil ang nakababata niyang kapatid ay isang henyo sa computer, at kaya nitong gawin ang kahit ano online. Ipinaalam din niya kay Jinman, na si Minhee mismo ang nag-assemble ng baril, at kahit kailan ay hindi niya ito tinuruan. Samantala sa kampo ng Babylon, ipinahayag ni Sungjo ang buong plano sa pagpatay kay Jinman, at sa buong pamilya nito. Tumutol si Jungchul sa plano, dahil wala namang kasalanan ang pamilya ni Jinman. Agad pinagbantaan ni Sungjo ang kaligtasan ng mga anak niya, kaya napilitan siyang sumama sa plano. Kinagabihan, pumasok si Bale sa silid, kung saan nakaratay ang ina ni Jinman. Tinakpan niya ang bibig ng matanda, hanggang sa bawian ito ng buhay.
Nagmamadaling pumasok ang mga doktor para iligtas ito, ngunit huli na ang lahat. Sa burol ng kanilang ina, galit na pinigilan si Jinman ng kanyang nakatatandang kapatid, na ipa-autopsy ang labi ng kanilang ina. Dahil naman sa kalikutan ni Jian, nakiusap ang hipag ni Jinman na ihatid na lamang pauwi ang kanyang pamangkin. Habang paalis ang magtiyuhin sa ospital, dumating naman ang sasakyan ni Sungjo. Tinawagan niya ang technical team na nasa isa pang sasakyan. Agad namang binura ng tauhan ang kanyang imahe sa surveillance camera. Pagkatapos ay pumasok si Sungjo, at nagpakilala bilang malapit na kaibigan ni Jinman. Hiniling niya sa mag-asawa na tulungan siyang maipasok ang mga bulaklak. Dinala niya ang mag-asawa papunta sa rooftop. Nandoon na din sina Bale at ang mga tauhan nito na naghihintay. Habang nagmamaneho, nag-text si Jinman kay Honda, at hiniling dito na suriin ang surveillance camera sa ospital. Nang oras ding iyon, hirap na gumapang sa sahig ang hipag ni Jinman, habang nagmamakaawa na huwag patayin ang kanyang asawa. Ipinahayag ni Sungjo sa babae ang magiging senaryo ng kanilang kamatayan. Palalabasin nilang nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa kanyang pangangaliwa, kaya pinatay siya nito, at pagkatapos ay tatapusin nito ang sariling buhay. Pinatay ni Bale sa kanyang harapan ang kanyang asawa. Pagkatapos ay walang awang sinaksak ni Sungjo ang hipag ni Jinman. Inilagay naman ng tauhan ang kutsilyo sa kamay ng kapatid, at itinulak ito pababa ng gusali. Sa bahay, nakatanggap si Jinman ng tawag mula kay Jungchul. Sinabi nitong buhay pa si Bale, at papunta na sa burol ng kanyang ina, kasama si Sungjo. Agad namang nag-text si Jinman kay Honda, para hilingin na protektahan si Jian. Habang paalis si Honda sa bahay, nagalit ang nakababata niyang kapatid, dahil nangako siya dito na magkasabay silang kakain ng hapunan ng gabing iyon. Nangako si Honda na babalik din siya bago maghapunan. Umalis si Honda, ngunit halatang may pag-aatubili. Nangako rin si Jinman kay Jian, na agad siyang babalik. Sakay ng motor, nagmamadaling pumunta si Honda sa bahay ni Jinman, para protektahan si Jian. Isang lalaki ang pilit na binubuksan ang pinto ng bahay. Agad niya itong hinila palabas, at isinuot ang brass knuckles. Matapos ang matinding labanan, napabagsak niya ang lalaki. Pumasok si Honda sa bahay, at ipinakita kay Jian ang sagot sa palaisipan. Samantala, dumating din si Sungjo at inutusan ang tauhan na kunin si Jian. Hiniling ni Honda kay Jian na pumasok muna ito sa kwarto. Pumasok ang tauhan na may dalang baril, ngunit agad siyang inatake ni Honda. Narinig ni Sungjo ang mga putok ng baril at agad na umakyat. Tinamaan ng bala si Honda. Palihim na lumapit si Sungjo, at nakipaglaban kay Honda. Nang matanggalan ng ngipin si Sungjo, gumanti ito at napabagsak si Honda. Sumilip si Jian sa siwang ng pinto. Nakita niya ang lalaking dumating para iligtas siya, habang pinahihirapan ito. Nagmamadaling nagmaneho si Jinman papunta sa ospital at sinubukang i-text si Honda, ngunit bigla siyang hinarang sa isang tunnel. Isang babae ang lumapit para humingi ng tulong, at manghiram ng telepono. Mula sa likuran, isang malaking truck ang bumangga sa kotse ni Jinman. Bumaba mula sa truck sina Jungchul at ang ilan pang mga mersenaryo. Sunod-sunod nilang pinaputukan ang bulletproof na sasakyan ni Jinman. Ang babaeng nanghingi ng tulong kanina ay kasabwat din pala. Maya-maya, biglang bumukas ang likod ng kotse. Sa loob niyon, hawak ni Jinman ang isang machine gun, at sunod-sunod niyang pinaputukan ang mga mersenaryo. Sinugod ni Jinman si Jungchul at sinaksak ito sa kamay. Binaril siya ng babae, pero ginamit niya si Jungchul bilang panangga sa bala. Pagkatapos, ay nagmamadali siyang tumakas. Sa bahay, nakita ni Sungjo si Jian na nakabitin sa labas. Bumitiw si Jian sa bakal, at bumagsak sa sofa na nasa ibaba. Agad siyang bumangon at tumakbo para tumakas, pero nabangga siya ng sasakyan, kaya napigilan si Sungjo sa paghabol sa kanya. Pinasok ng dalawang lalaki ang tindahan ni Honda, para hanapin si Minhee. Nakita naman iyon ni Minhee sa CCTV, at agad siyang nagtago. Nang makapasok ang dalawang lalaki sa lihim na silid, nabuhusan ang isa sa kanila ng kemikal na nakasabit sa kisame. Pagkatapos, ay agad silang pinagbabaril ni Minhee. Matapos isuot ang backpack, pinindot ni Minhee ang isang buton para sunugin ang bahay. Sa kabilang banda, pag-uwi ni Pasin sa bahay niya, napansin niyang nakabukas ang pinto, kaya agad siyang kumuha ng patalim. Laking gulat niya nang matagpuan si Jinman na nakahandusay sa sahig, at may tama ng baril sa tiyan. Agad niyang inalis ang bala mula sa katawan ni Jinman. Nang magkamalay si Jinman, sinabihan niya ito na ayaw na niyang magkaroon pa ng kinalaman sa Babylon, at hiniling dito na umalis na agad. Humiram si Jinman ng baril kay Pasin.
Ipinahayag ni Pasin ang pagkadismaya, dahil sinubukan ni Jinman na patayin si Bale, at sinuway ang utos ng Babylon. Ngunit kinalaunan, pinahiram din niya ng baril si Jinman, kaya agad na rin itong umalis. Samantala, sinusubaybayan ng kasabwat sa labas ang surveillance camera sa ospital, at ginabayan ang kasamahan na nasa loob. Naramdaman naman ni Jian, na may taong paparating. Pumasok ang lalaki sa silid ni Jian, ngunit palihim nang nakatakas si Jian. Pinabagsak ni Jinman ang dalawang kasabwat na nasa loob ng sasakyan. Nakita niyang papasok na ang kasamahan nito sa morgue, para kunin ang kanyang pamangkin. Tinutukan ni Jinman ng baril ang isa pang kasabwat, at ginamit ito bilang panangga. Pagkatapos ay nakipaglaban siya sa lalaking nasa loob ng silid. Matapos ang matinding labanan, sa wakas ay napabagsak ni Jinman ang kalaban. Agad na binuksan ni Jinman ang pintuan ng storage room, at binuhat ang kanyang pamangkin palabas. Nang oras na iyon, dumating na si Bale sa ospital, at nakita nitong buhat ni Jinman ang pamangkin. Agad itong bumunot ng baril, at naghanda para tapusin na ang magtiyuhin, ngunit biglang naglabasan ang mga tao mula sa funeral home. Pagkatapos ay bigla nang nawala si Jinman. Pag-uwi ni Mr. Lee sa kanyang bahay, nadatnan niya ang kanyang apo, na sabik na naghihintay para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang lolo. Sinalubong siya ng kanyang anak para sabihing may bisita siya. Pagpasok ng pinuno, nakita niya si Jinman, na naglalaro kasama ang apo. Pilit nang umiti si Mr. Lee sa harap ng kanyang pamilya. Ipinatong ni Jinman ang baril sa mesa, at sinabi sa pinuno na mayroon pa yung 5 bala, sapat para dito at sa buo nitong pamilya. Isang oras na siyang naroon, ngunit wala siyang ginawa sa mga ito. Samantalang ang kanyang ina, kapatid, hipag, at kaibigan ay patay na. Siguro naman ay sapat na ang parusang iyon, para sa nagawa niyang pagtataksil. Nakipagkasundo siya dito, na kapag tumigil na ito, ay kakalimutan niya ang lahat hanggat siya ay nabubuhay. Agad na tinawagan ni Mr. Lee si Bale at pinatigil na ito. Malakas lang na tumawa si Bale nang marinig iyon. Ipinahayag ni Jinman kay Pasin na maaaring tumigil na nga ang Babylon, pero si Bale ay hindi. Kailangan niya ng pangmatagalang plano para mapaghandaan ito. Dinala ni Jinman si Pasin sa isang liblib na lugar, at magkasama nilang pinagplanuhan ang pagbubuo ng isang underground shopping mall. Pinuntahan ni Jinman ang nakababatang kapatid ni Honda, at hinikayat ang batang computer genius, na tumira na sa kanya simula ngayon. Habang naglalakad sa isang eskinita, sinundan si Minhee ng isang estranghero. Tinutukan niya ito ng baril, ngunit mabilis iyong naagaw ni Pasin, at itinanong sa kanya, kung kay Honda ba ang baril. Pagkatapos, ay dinala na rin ni Jinman si Jian sa bahay na iyon, para doon na manirahan. Si Brother ay masigasig na tumulong sa pagtatayo ng shopping mall para kay Jinman. Samantalang si Minhee ay sinanay naman ni Pasin sa pakikipaglaban. Ngunit palagi pa ring binabagabag si Jinman ng takot, sa paghihiganti ni Bale. Sa kasalukuyan, binuhat ni Pasin si Minhee papunta sa kama, at inalis ang mga balang tumama sa kanyang katawan. Samantala, sinuri naman ni Brother ang isang pader, at naamoy ang pulbura sa mga siwang ng dingding. Napagtanto niya na palihim na naglagay din ng bitag si Jinman doon. Samantala sa lihim na silid sa ibaba, nakabitin pa din si Jongmin at unti-unti nang nagkakamalay. Nagpumiglas siya hanggang sa tuluyang naputol ang lubid, at bumagsak siya sa sahig. Sinubukan niyang ipasok ang password sa code box para makalabas, pero hindi niya iyon mahulaan. Kaya naupo na lang siya sa harap ng computer, at sinubukang i-hack ang management system ng Murderhealth. Nang muling magkamalay si Minhee, nakita niyang nagbabantay si Jian. Sinabihan siya nito na huwag siyang mamamatay. Napagtanto din nito na may gusto siya sa tiyuhin nito. Para makaiwas, agad siyang nag-inject ng painkiller sa kanyang hita, at binalaan si Jian na paparating na si Sungjo. Sinabi naman ni Pasin na kailangan nilang makababa sa Murderhealth Center at doon magtago, ngunit mariing tumutol si Brother at pinigilan sila. Sinabi ni Pasin na isa siya sa mga naghukay ng tunnel na iyon, at doon ang pinakaligtas na lugar para sa kanila ngayon. Ipinaliwanag ni Brother, na may mga inilagay na bomba si Jinman sa loob. Kapag pumasok sila doon ngayon, sasabog ang mga bomba. Kahit si Pasin ay hindi alam ang tungkol sa mga bitag na palihim na inilagay ni Jinman. Sa nakaraang 14 na taon, magkahalili sina Jinman at Brother sa pagbabantay ng shopping mall. Hindi pa iyon kailanman napabayaan. Kapag walang manager sa loob, iisipin ng system na may panganib, at automatikong titigil ang lahat ng operasyon sa shopping mall sa loob ng 24 na oras. May natitira pang 20 oras at 30 minuto para matapos ang restart protocol, pero may nanghack na sa server ng shopping mall.
Nang suriin iyon ni brother, natuklasan niyang si Jongmin ang nanghack sa server. Pinagalitan niya si Jian, dahil hindi niya dapat pinagkatiwalaan si Jongmin. Maya-maya, biglang nabuhay ang robot. Umikot iyon ng umikot dahil sa short circuit, at naglabas ng matinding ultrasonic waves, na nagpabingi sa kanilang tatlo. Binaril ni Pasin ang robot, pero hindi pa din ito huminto. Dahil sa tindi ng sakit, nawalan ng malay si brother. Sinabihan ni Pasin si Jian, na dumaan sa tunnel sa loob ng banyo para makatakas. Sinubukan niyang gisingin si brother, ngunit hindi ito magising, kaya hinila na lang niya ito papasok sa banyo. Akmang hahampasin ni Minhee ng baril ang robot para sirain ito, nang biglang sumalpok ang isang sasakyan papasok sa bahay. Bumaba mula rito ang kambal. Nahirapan namang makalabas si Sungjo, dahil naipit ang pinto ng sasakyan. Isa sa kambal ang bumaril kay Minhee, pero sinalakay ito ni Pasin. Hinamon ni Pasin ang dalawa niyang dating kasamahan, at sinabing sabay-sabay silang pupunta ngayon sa impyerno. Inilabas ng kambal ang kanilang patalim para makipaglaban kay Pasin. Matinding nagsagupaan ang tatlo para malaman kung sino ang magwawagi. Samantala, pumasok si Sungjo sa silid para hanapin si Jian, habang sinasabi, na noong maliit pa siya ay tumalon siya sa bintana para matakasan ito. Pero ngayon, ay wala na siyang bintanang madadaanan. Biglang sumugod si Jian, ngunit wala siyang laban sa lakas ni Sungjo. Agad na umatake si brother, at pinukpok ang ulo ni Sungjo para iligtas si Jian, ngunit agad din siya nitong ibinalibag. Sumampa siya sa likod nito, para makatakas si Jian. Tumakbo si Jian palabas, at nakita niya si Pasin na matinding nakikipaglaban sa kambal. Inilabas naman ni Sungjo ang kanyang baril, at sunod-sunod na binaril si brother. Isa sa kambal ang sumugod kay Jian, ngunit pinigilan ito ni Minhee. Ginamit ni Pasin ang basag na picture frame para patayin ito, at sinigawan si Jian na tumakas na. Labis na nagalit ang natitirang kambal sa pagkamatay ng kanyang kapatid, kaya't sunod-sunod niyang binaril si Pasin. Tumakbo si Jian papasok sa opisina ng kanyang tiyuhin, ngunit sinundan siya ni Sungjo. Agad na tumakbo si Jian, at pinulot ang baril ng namatay na mersenaryo para maprotektahan ang sarili. Nang pumasok si Sungjo sa loob, nakita niya ang lahat ng mga mersenaryong sumugod kanina, na wala ng buhay. Kinuha niya ang singsing sa kamay ng team leader, at kinagat para malaman kung tunay iyon o peke. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa warehouse, at lumabas si Jian. Tinanong niya si Sungjo kung ito ba ang pumatay sa kanyang mga magulang. Napalingon si Jian, nang makarinig ng ingay mula sa kanyang likuran. Sinamantala naman iyon ni Sungjo, para makatakas. Nagawang makaakyat ni Jongmin mula sa lihim na silid sa ibaba. Nakakita siya ng machine gun sa sahig. Agad niya iyong pinulot, at walang habas na nagpaputok. Galit na galit niyang minura ang Babylon, at tinawag itong isang demonyong organisasyon. Siya ang pumatay kay Jinman, pero balak pang angkinin ng iba ang kanyang nagawa. Narinig iyon ni Sungjo, at nainsulto ito. Patuloy sa pagpapaputok si Jongmin, hanggang sa naubos na ang bala. Kalmadong nilapitan siya ni Sungjo, at sinabing sayang lang ang bala, para gamitin sa isang hangal na tulad niya. Pagkatapos, ay pinatay niya ito gamit ang palakol. Bumaba si Jian sa Merdahelp Shopping Mall. Nang sumilip si Sungjo, napagtanto niyang kakampi pala nila si Jongmin, ngunit huli na ang lahat. Bumaba rin siya para hanapin si Jian. Sinubukan ni Jian na sirain ang lock ng arsenal, ngunit nakababa na rin si Sungjo. Napahanga si Sungjo nang makita ang kabuuan ng shopping mall, na itinayo ni Jinman. Natiyak niyang malaki ang kinikita nito, kaya naman pala nais iyong angkinin ng Babylon. Napansin niyang nasa itaas si Jian, kaya sunod-sunod niya itong binaril, ngunit nakaiwas si Jian. Nagsuot si Sungjo ng laser goggles, at nagsimulang maglagay ng laser bombs sa paligid. Habang ginagawa iyon, inamin niya na siya ang pumatay sa mga magulang ni Jian. Pero sinabi niyang marami ring pinatay ang tiyuhin nitong si Jinman, dahil magkagrupo sila noon, pero nagtaksil ito sa organisasyon. Dapat niyang ibaling ang kanyang galit sa kanyang tiyuhin, dahil namatay ito at hinayaan lang siya nitong manganib at magdusa. Habang nagtatago si Jian, nadaanan niya ang laser bomb. Sumabog ito at tumilapon siya. Sinamantala ni Sungjo ang pagkakataon para atakihin siya. Agad na lumaban si Jian, ngunit naubusan na ng bala ang baril niya. Nakakita siya ng isa pang baril sa sahig. Samantala sa itaas, ang natitirang kambal ay pumasok sa sekretong lagusan sa loob ng banyo. Napansin niya ang isang pader na tila may lihim na pintuan. Malakas niya iyong sinipa para buksan, ngunit bigla iyong sumabog ng malakas. Umiiyak na binendahan ni Jian ang kanyang sugat. Tila nagsisisi siya kung bakit hindi na lang niya piniling umalis,
at magkaroon ng panibagong simula, na inihanda ni Jinman para sa kanya. Sa kabilang banda, muling nagkamalay si Brother, dahil may suot pala siyang bulletproof vest. Samantala, patuloy na hinanap ni Sungjo si Jian, ngunit nasilaw siya, nang biglang bumukas ang mga ilaw sa forklift. Mabilis na pinaandar ni Jian ang forklift papunta sa kanya. Nakailag si Sungjo, ngunit sa kasamaang palad, natamaan niya ang isa sa mga laser bomb na siya mismo ang naglagay. Tumilapon si Sungjo at bumagsak sa sahig na puno ng kemikal, na ibinuhos ni Jian. Hinamon niya si Jian, kung kaya ba nitong iputok ang baril. Nagulat siya, nang barilin nito ang sahig na puno ng kemikal, dahilan para mag-apoy iyon papunta sa kanya. Gayunpaman, agad na gumana ang mga sprinklers ng shopping mall, kaya agad ring namatay ang apoy sa katawan ni Sungjo. Akmang susugurin niya si Jian, pero agad siyang binaril nito sa noo. Ginising ni Pasin si Minhee. Bumaba naman si Brother sa shopping mall. Nakita niya si Jian na nakasalampak sa sahig, sa tabi ni Sungjo na wala ng buhay. Ipinaalam niya kay Jian, na ligtas sina Minhee at Pasin. Sinuri niya ang system ng Murderhelp. Pinuri niya ang galing ni Jongmin, dahil hindi niya akalaing napasok nito ang system ng Murderhelp. Maya-maya, napansin ni Brother na maraming sasakyan ang papalapit sa kanila. Marahil ang mga ito ay ang mga assassin na dating katransaksyon ni Jinman. Sa labas, maraming armadong assassin ang nagsidatingan. Nagsimula silang magtipon-tipon at naghanda, para sumalakay at dakpin silang apat. Natuklasan ni Brother, na inilagay na pala silang apat ng Babylon sa hit list, at nag-alok ng gantimpala na $1,000,000 sa bawat isa sa kanila. Kaya naman pala dumagsa ang mga mamamatay tao. Agad na tinanong ni Brother si Jian kung ano ang plano niya, dahil siya na ang may-ari ng Murderhelp. Inutusan ni Jian si Brother na buksan ang arsenal. Agad niyang kinuha ang isang palakol, at tinaga si Sungjo. Ipinaalam ni Pasin kay Minhee, na nagpadala pa ang Babylon ng mas maraming tao. Walang sino man ang makakapasok sa shopping mall, kaya ligtas na si Jian, ngunit kailangan nilang lumaban para sa kanilang sarili. Pumasok ang mga assassin sa bodega ng water hose. Nakataas ang kamay na lumabas si Brother, na may suot na hood. May dala siyang megaphone, at may nakasabit na karatula sa kanyang dibdib. Mula sa shopping mall, nagsalita si Jian sa harap ng mikropono. Binati niya ang dumating na mga customers, at nagpakilala bilang pamangkin ni Jinman at bagong may-ari ng Murderhelp. Pagkatapos ay ipinahatid niya ang kanyang regalo para sa mga ito. Inihagis ni Brother ang pugot na ulo ni Sungjo. Ipinagmalaki ni Jian, na siya mismo ang pumatay dito. Nakipag-deal siya sa 18 customers na may red code, na nakakalat sa warehouse at sa buong bahay niya. Kapag umalis silang lahat ngayon, walang mangyayaring masama. Ang kabuuang $4 milyong na pabuyang inalok ng Babylon, ay paghahatian ng mga ito, at agad nilang matatanggap ng walang kaltas na buwis. Pagkatapos ay maaari na silang magpatuloy sa kanilang normal na transaksyon, at mananatili pa rin ang kanilang code. Bibigyan pa niya ang mga ito ng diskwento at mas magandang presyo. Pero kung gusto pa rin ng mga ito na agawin ang kanyang pwesto at ang shopping mall, mariin siyang nagbabala, na mamamatay silang lahat. Pagkabilang ni Jian ng 3, isa-isang ibinaba ng mga assassin ang kanilang mga armas, at sumang-ayon sa kalugod-lugod na alok ni Jian. Pagkatapos ay umatras na ang mga ito at umalis. Nakahinga ng maluwag si Brother, dahil sa pagkalma ng sitwasyon. Pagbalik ni Pasin sa silid, nakita niyang wala ng malay si Minhee na tila wala ng buhay. Muling bumaba si Brother sa lihim na silid. Nanginginig ang kanyang katawan sa matinding panganib na kanyang pinagdaanan. Samantala, umakyat si Jian para tingnan ang kinahinatnan ng kanyang bahay. Pagpasok niya sa silid, wala na roon sina Minhee at Pasin. Lumabas siya ng bahay, at malakas na tumangis. Sumigaw siya sa sakit at takot, dahil sa mga nakakakilabot na pangyayaring kanyang naranasan. Maya-maya, isang bus ang paparating. Agad na kinuha ni Jian ang kanyang baril at patakbo itong sinalubong, sa pag-aakalang mga mamamatay tao din ang sakay nito. Isang lalaking may balbas ang bumaba. Nakilala ni Jian na ito ang driver ng bus, na naghatid sa kanila noong libing ng kanyang tiyuhin. Ipinakita nito ang kanyang dilaw na code, at sinabing dumating ito, para pamunuan ang paglilinis ng buong lugar. Isa-isa na ring bumaba mula sa bus ang mga tao, na may dalang mga espesyal na kagamitan, para linisin ang lahat ng bakas ng kaguluhan sa lugar. Pinayuhan ng driver ng bus si Jian, na bumalik na sa loob ng shopping mall, dahil marami pa ring nakaambang panganib sa labas. Isang staff ang tumakbo papalapit, at ipinaalam sa kanila na may paparating na sasakyan. Lumabas si Jian at nakita, na ito pala ay ang taxi driver na malapit na kaibigan ng kanyang tiyuhin.
Maya-maya, lumabas si Jinman mula sa backseat ng taxi. Buhay pala ito, at inaalalayan ng isa pang kaibigan. Nagkatinginan ng magtiyuhin, at sabay na napangiti.